Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. na kamakailan lang isang batikang doktor, si Dr. Gary C. ang nakapansin na namamaga ang kanyang mukha, discoloration na, hinihingal, sign of bad health, sabi ni Dr. C. Yung mga ibang doktor naman na nakakita rin, ganun din. They agree with Dr. C na baka there is something wrong sa kalagayan, sa kalusugan ng Pangulo. Then, mayroong balita, mga 2 days ago, na these are unfounded balibalita na ano daw, sinugod daw sa ospital ang Pangulo. So, dito, merong post, maraming post na ganito eh. Ito, post ni Mikiath Ross. Pray for him. Tapos dito, kidney failure. I don't know, itong nag-post nito kung doktor ba o ano. But, makita mo sa mukha, you know, talagang namamaga. So, panawagan ng panalangin para sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. So, ang tanong, kahit minamahal natin si Pangulong Duterte, kahit ginawan nila ng ganyan na kidnapping, illegal arrest, tayo ba ay dapat ipagdasal ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr.? Yun ang mabigat na tanong. Do you agree or wholeheartedly ba kayo na ipagdasal nyo ang kagalingan ng Pangulong Marcos Jr. despite yung mga ginagawa nila kay PRRD at kay BP Inday Sara? Okay. So, mamaya, magbigay ako ng reaction tungkol yan. Magbasa lang tayo muna sa mga comments and people who reacted. Okay. 33,000 people who reacted. 32,000 tumawa. Ang nag-like lang is 922. Ibig sabihin, out of 33,000, yung 922, yun lang ang ganahan sa post at from their heart, ipagdarasal. Itong 32,000 tumatawa. Anong ibig sabihin nun? There is something wrong, di ba? Ayaw ipagdasal dahil tinatawanan lang eh. Halos 1% lang ang ano, o 2% ang willing. Okay. Dath Sikira. Saint Peter, please, tawon, Lord, pasaylo ako. Anong isabihin nila? Humihingi na ng kapatawaran ito eh. Ayaw niya ipagdasal siguro. Basig drama ra ni Aron makaikiyas sa mga gitalab go siguro mga barang niya. Karma is real, gabaan. So, karamihang comments dito na nababasa ko ay hindi maganda. Ayaw nilang ipagdasal. Iba ang tinor ng dalangin. Hindi ko na lang basahin dahil masamay. Kung di jud sila musugot magpresidente si Inday BP, ha ha ha, Ginoo na gyud magbuot. Bisayang gwapo, gaba dili gyud magsaba. SGG naman na, SGG sagol gaba. Ena wena dali ara karma oy mirisigyod unta dili na magdugay. So ito seryosong usapan. Ang utos ng Panginoon is love your enemies, pray for those who persecute you. Ano ang salita? Malapit na tayong magsimana Santa eh. Next week na pa, Semana Santa. Nung nandun na, malapit ng
malagutan ng hininga ng Panginoon. Ano yung, meron tayong 7 last words. Ano sabi niya? Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Mahirap mang gawin. Kailan? Kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon, we need to pray for our president kahit ano pa man ang ginawa niya. So ako, forgive me, basta ito ang aking kwan. I am praying for him. Lord, please, your healing touch, but your will be done. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa presidente. Iyon ang matabat. As a gesture of Christian love, ako, I'm praying for the president. Kasi, ang turo is, do unto others what you want others to do unto you. Kung ako'y magkasakit, gusto ko may magdasal para sa akin kasi malaki ang magagawa ng dasal. The prayer of a righteous man availeth much. So, may nagagawa po ang dasal. Kaya kung ako'y magkasakit, matutuwa ako kung maraming magdasal para sa aking kagalingan. So ito ngayon, kapwa nating tao, kahit anumang ginawa niya sa ating minamahal na Tatay Digong, dahil nagkasakit, our Christian faith tells us to pray for him. But it's the Lord's will be done. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun na yung magagawa. So, to me, sana gumaling pa siya at ang dagdag ko, gumaling kaya lang, sana maliwanagan niya ang puso't isipan ng Pangulong Marcos. Sana iparealize ng Panginoon na nandyan ang Pangulong Marcos to unite the Filipino people, hindi pagkawatak-watak. Ang nangyari kasi, yung ginawa niya, winatak-watak niya ng divisive na eh. Hindi maganda. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung pagalingin siya ng Panginoon, kailangan bigyan siya ng enlightenment ng Panginoon para makorek yung hindi magandang ginagawa. At, well, nothing is impossible with God. Oh, pabalikin niya ang Pangulong Duterte dito. Dahil siya ang presidente. Pwede niyang gawin yan. Oh, pabalikin niya. O, di, happy ang lahat. Makabalik ang Pangulong Duterte dito. So, Lord, not my will, but your will be done. Love your enemies. Yun po ang utos ng Panginoon. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan.